Ready na po sa ating Panginoon sa umagang ito. Relax muna, kinig-kinig muna. At paano may matutuhan tayo sa ating mga buhay-buhay. Salamat sa Panginoon. Tapos na tayo sa Jonas, Joel, Zacarias, Zephaniah, and anong araw ngayon? Anong aklat ang ating Habakuk? Ano na lang, tawag dito, minor prophets. Napakasarap po na magbasa ng minor prophets, kaya lang nakakatakot pag binasa, pero pag naintindihan mo ang Diyos, magkakaroon ka ng kaaliwan. Are you faithful reading your minor prophets? Isa sila yata sumagot. May si Marky Caparazzo sagot. Are you enjoying reading your minor prophets? Yes. Sino sa inyo sa totoo lang yung hindi nagbabasa pa nito? Totoo lang, taas lang kamay, simula ang umpisa. Be honest. Huwag kayong mahiya, yung kahihiyan minsan, sino, be honest, sino pa hindi pa nagbabasa? Hanggat maaga, yung mga nabasa natin ay yung mga few Sundays na dumaan, basahin po natin. Ilagay nyo po sa apps para hindi kayo mahirapan kung malabo mata nyo. Tama ba? Apps ba tawag doon? Ng reading. Kasi kami ni Candice, minsan nakakaisang aklat kami, isang biyahe lang sa Muntinlupa hanggang sa San Pedro. Kasi 3 chapters lang naman ng mga minor prophets, 12 chapters. Pag hindi ka nagbasa, talagang ask the biggest question in your life. Talaga nga bang ako ay may pagmamahal talaga sa Diyos? Baka naririto lang ako sa church dahil sa nanay ko, tatay ko. Umpisa pa lang, nagsisermon na si pastor. Napakahirap kasi na nagsisermon ng pastor, tapos wala ka naman background, nagbabasa man lang. May series tayo. Our church is hindi yung parang nagsashotgun ng mga topic. Nakatulad na sinabi ni Kuya Jun na inattend niya ng isang church, nagsashotgun ng mga topic. Ibig sabihin, parang walang mga series. Tayo may series. Kaya kayo mismo na sinasabi ni Apostol na Pablo na check the spirit, check nyo. Examine the pastor. Baka mamaya palpak yung sinasabi ni Pastor Ariel. China-challenge ko kayo. Ngayon, kung nakapagbasa ka, pwede mo ko i-challenge. Pwede mo kong i-messenger, Pastor, para hindi ako agree sa sinabi mo. And I'm proud of it kasi nag-aaral ka like a Berean brother. Book of Acts. Ayoko kasi na monopolya ko ang lahat ng katotohanan. Ang katotohanan ay available sa inyo. Lagi nga sinasabi ni Lani, read the word, read the word, read the word. Andun tayo sa spirit na gano'n, yung Bible reading. Kaya sasamantalihin ko yung few moments na ito bago ako mag-sermon. Napakahirap nung lagi ka lang nakikinig sa pastor, hindi ka nagbabasa. Ang laki ng pananagutan mo sa Diyos. Sa ibang bansa, para makabasa nito, kailangan itago pa. Mag-underground church pa. Sa atin, lahat ng version available online, bibili ka lang. So, wala akong panahon yan. Di wala rin panahon ng Diyos sa iyo. You are denying God, and God will also deny you. Yan ang tanong sa inyo. So, nabigat ang agad na sinabi, yes, if you love God, you will really love His words. May pagmamahal ka niyan. Pag wala ka niyan, maybe you need Christ as your Savior. Yan, amen po ba lang? Cool naman ho ako ngayon. Walang problema. Talagang may spirit lang ang minor prophets na talaga kailangan maging prophet. Alam niyo po, ang Diyos kasi, ang ating Panginoon sa Kristo, introduction, is king, prophet, and priest. Pag priestly, medyo comfortable ang mga messages ng priest. Love, mercy, go back to God, God will embrace you. Pag king, medyo demanding ang king. Sinasabi ng king, this is my ordination, this is my command, blah blah. Pag prophet, sasawayin ka. Minor prophet ang tinatalakay natin. Kaya kung ma-offend ka, minor prophet, sana makinig ka na lang at humingi ng tawad. Nasa side tayo ng ganon. Si Pastor Ayi naman, may mensahe sa inyo about comforting, love, dumarating yan. Pero nasa prophet kasi tayo, hindi ko pwedeng i-sugarcoat yung prophet na pagaanin, patamisin sa pandinig para lang hindi ka masaktan. Yan. Sa totoo lang, hindi ko dapat sabihin ito, pero sinasabi ko para dumadaan na rin ako sa inyong mga puso. May po ba doon? Pero sa totoo lang, pananagot ako sa Diyos pagka hindi ko pinread sa inyo, yung talagang
binibigay ng Panginoon. So, but for that, manalangin po tayo sandali. Panginoon, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Siya lang ang aming guro, John 14:27. Siya lang ang aming magbibigay ng patnubay sa aming mga puso. Panginoon, likhaan mo kami ng pag-ibig sa aming mga puso sa iyo. Yung aming mga pananabang sa iyo ay mawala na. Yung aming pagiging complacent, yung walang sigla sa buhay Kristyano ay alisin mo sa aming buhay. Kung ang aming buhay lamang dito sa lupa ay puro dito sa buhay sa lupa lamang, worst people po kami sa panahon ito sapagkat the most important relationship is having you in our lives. The most important event in our lives is worshiping together as a believer. The highest goal of our lives is to glorify your name, our chief end. Kaya sa umagang ito, bigyan niyo ng kaaliwan, aking mga kapatid, ang mga anak mong minamahal, ang mga anak mong pinili, ang mga tao mo na namatay ka para sa kanila, maging sa akin. Bigyan niyo po kami ng diwa, Panginoon, sa umagang ito ng kagalakan pa rin, diwa ng kalakasan pa rin, at diwa ng ma-convince ang aming mga heart that in the sight of God, He is correct, and everything in our lives, Panginoon, mga questions sa buhay, ay kayang sagutin ng Panginoon. Samahan mo kami sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Are you ready, people? Are you ready, people? Amen. Na. Ayan na. Dahan-dahan tayo. Ayan. Ngayon, nakikita natin ang mga Hamas at ang Israel. Tapos nagtatanong sila sa mga batas. Maging ibang foreigner, sabi nila, nasa ng batas ng Israel. Pumapatay din ng Israel. Sinagot ng aklat na binasa natin. Di ba? Binasa sa atin ni Mariel na mawawala ng kabuluhan ang batas na ng tao sa mga huling araw. Kung makikita nyo, bata, matanda, babae, ay nasa ilalim ng violence. At ang Biblia mismo ang sumagot niyan, yung binasa sa atin ng kapatid. Di ba? Kaya sabi rito, pagkatapos sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo. At mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Hindi ho lahat ng gusto ng tao ay sinasagot ng Diyos. Hindi lahat ng expectation mo ay mangyayari. Yan po ang laman ng Habakuk. Sabi nga sa verse 4 ng chapter 1, ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan. Kaya yung nangyayari sa Hamas ngayon at Israel, kitang-kita ninyo, ito, salita ng Diyos. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang Habakuk ay hindi sinulat para sa Israel, hindi sinulat para sa Babylon. Isinulat po ang Habakuk ay isinulat ni Habakuk para sa Diyos. He is the writer who wrote this letter to address his question toward God. Hindi ito ina-address ang bayan to kinikwento niya, hindi ito ina-address ang Babylonia o ang sarili nila. Ina-address nila dito kaya sinulat ito, love letter na ito sa Diyos. Klaro po ba yun? Ito po yung bukod tanging minor prophets na nagsulat na ina-address niya ang Diyos. Ang mga question niya dito, yung violence na nangyayari, kung makikita natin para may few backgrounds kayo, sa panahon ng Babylonia pa rin. Babylonia pa rin tayo. Yung si Panaya last week, Babylonia pa rin. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Na-address na si Yahweh. Di ba? Bago ninyo ako tingin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Hindi niya ina-address sa Israel. Ina-address niya Diyos. Katulad ninyo siya na maraming tanong sa buhay. Katulad niyo siya na maraming agam-agam sa buhay patungkol sa nangyayari sa buhay. Yan po yan. Katulad siya ni Job na napakaraming tanong, bakit binuhay niyo pa ako? Bakit ipinanganak pa ako? Bakit naganap sa buhay ko ito? Ancient book ang Habakuk that speaks today about evil
about yung mind mo na ang tingin mo sa Diyos unfair. Ang tingin mo sa Diyos, you doesn't make sense of God. Nangyayari yan sa buhay ng mga tao. Pagka dumanas na matinding pasubok, nasaan ang sense ng Diyos? Nasaan ang Diyos? Ito po yun. If you read Lamentation and Habakkuk, you will understand. Ang pagbabasa po ng Biblia, ulitin ko po para may matutuhan kayo. Halimbawa, binasa niyo si Jonah, kailangan niyo basahin si Nahum. Tama. Pag binasa niyo si Zephaniah, kailangan niyo basahin si Habakkuk. Pero lalong maintindihan niyo pag binasa niyo yung Lamentation. Pag binasa niyo yung Book of Proverbs, lalo niyo maintindihan pag binasa niyo yung Book of James. Pag binasa mo yung Book of Hebrew, maintindihan mo to pag binasa mo yung Book of Leviticus. Ganun po ang Diyos. Kasi tayo, under the covenant of God, iisang salita ng Diyos, si Kristo ang laman from Genesis to Revelation. Ngayon, binubuksan sa inyo ng Diyos yung mga technique sa pagbabasa. Kung nasa level ka na hindi nagbabasa, malamang unbeliever ka. Totoo yun, ando na ako, sure ako to 100%. Pero kung ikaw ngayon ay nagbabasa na, tinuturuan ka ng pulpitong ito, nalaliman mo pa ang pagbabasa. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kasi we cannot live sa mundong ito nang walang salita ng Diyos. Si Mateo nagsabi niyan na we cannot live with this world only, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kung gusto niyo maintindihan ng pahayag ng Diyos Revelation, basahin niyo ang Revelation, basahin niyo yung Daniel, saka yung Ezekiel. Namumurot na yung sinabi ko. Pag di ka nagbabasa, believer ka talaga. I will rebuke you. That's true. You need Christ, you need to repent, you need to go to God. Kasi salita yan ng buhay, paano ka mabubuhay. Kaya napakahalaga, umpisa pa lang na umungusap na yung sermon ng Panginoon sa atin. So much for that. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ang mga pag-address dito ni Habakkuk. Si Habakkuk po hindi po siya yung mahilig sa coke. Ano, Habakkuk? Si Habakkuk ay isang propetang katulad ni Job, katulad ni Jeremiah. Katulad nyo rin na nagtatanong sa Diyos, bakit po ako ay perplex? Ako po ay may confusion. Bakit pinapayagan ninyo ang Hamas? Gamitin na natin ito, nadurugin ang mga bata sa Israel. Babawan natin ang illustration, bakit nyo Panginoon pinapayagan ang pagsubok na ito sa aming buhay? Bakit po ako mahirap, Panginoon? Ano ba mga problema nyo dinadaanan ngayon? Bakit po ganito ang mga karanasan kong suliranin? Bakit po ganito, Panginoon, di ba dumadating ang perang hinihintay namin tagal-tagal na? Inaasahan namin to. Ano po ba kayo? Nakikinig po ba kayo sa amin? Di ba binabawan na natin? Bakit hindi ako makaalis-alis? Tagal ko na pangarap pumunta sa New Zealand, sa England. Bakit, Panginoon, hindi mo ako mapakinggan? Kaya from this illustration, we can see the heart of Habakkuk in our present day. Kaya yung Habakkuk very relevant sa panahon natin. It is a dialogue between a human being, a prophet, at ang Diyos. Kaya nga sabi dito, why God allow evil to exist? Diba? Bakit yung mga wicked people, sabi ni Jeremiah, sabi ni Habakkuk, prosper? Ang yayaman naman ito, sila Bilya, ang yayaman naman ito, sila Ayala. Ang yayaman naman ito, sila Go Hong Wei, minsan ganyan. Bakit na prosper? Yayaman naman mga politiko sa bayan namin. Gamitin na natin. Yung wicked, gamitin natin politiko. Ang yayaman ng mga politikong ito, ang yayaman. Why do they prosper? Yan. Bad day, habang sinusulat ito ni Habakkuk, parang bad day sa kanya. Parang nasa mood siya na questionin ng Diyos. Ganun yan. Nakatulad nyo rin. Sabi ng iba, wag dumuraw questionin ng Diyos. Pero hindi totoo. Si Jonah na unang preaching ni Elder Amal, kine-question ng Diyos.
Tapos si Habakuk, kine-question ng Diyos. Si Jeremiah, kine-question ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kine-question mo ba ang Diyos? Why God allow this? Panginoon, ba't hindi mo sinasagot yung panalangin ko hanggang ngayon? Where is your intervention, O God? Yan yung mga related. Gusto mo, kung maaari, yung mga Hamas, madurog na kagad ngayon din. Di ba, meron tayong ganon. Pero hindi pa sila nadudurog. Imagine mo, binigyan sila ng Israel ng land. Bigay sa kanila yun sa Gaza. Para mag-prosper sila doon, para maging bago silang mga tao doon. Yung Palestine yun sa kanila na nung araw yun, yung Gaza. Nung bigyan sila, ginawa nilang weaponry yung lugar, tinrain nila yung mga bata, binrainwash nila yung mga bata para patayin yung Israel. Diba, walang utang na loob. Kaya yung tunay na storya. Kaya ngayon, kinukuha na ng Diyos yun. So much for this Gaza topic. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ito yung thoughts about God. Yung isip ng Diyos ay hindi mo kasi isip. Sabi mo sa katabi mo, ang isip ng Diyos ay hindi mo isip. Sino nagsabing propeta nun? Major prophet. Your ways, my ways is not your ways. Yun. Heaven is higher. At yung tinutungtungan mo lang sa lupa ay malayong malayo. Katulad mo, may perplexity. Lalim naman pastor nung nire-research ng English. Ibig sabihin lang nun, nanganganga ka. Di ba? Ganon. At nagtatanong ka sa Diyos, ba't di ba nangyayaring gusto ko ngayon? Lumarating sa punto ng buhay natin yung lack of capacity to understand God. So the result, by not understanding God, you struggle, you are confused, you are in a place na punong-puno ang puso mo ng pagkabalisa. Gamitin natin yung salitang problematika sapagkat hindi mo nakikita yung sovereignty ni God sa mga ganitong bagay. Kanya-kanya tayong problema, katulad ng prayer ni Lani noong una. Yung mga dinadaanan ng mga tao, pwedeng sagot ito sa umagang ito. Ito yung mensaheng when God ay para nang walang sense sa iyo. Kaya nalalamig ka sa Diyos, hindi ka nagpupuri sa Diyos. You take Him for granted. You are cold in your approach sa Diyos. At nasa kahon na lang ang Diyos sa iyong buhay. So may tatlong bagay ako share sa inyo sa umagang ito. Tapos na tayo sa short introduction natin. Yung stage 1, ito yung canvassing stage. Yung stage 2, ito yung faith o confidence stage. At yung stage 3, ito yung celebration stage. Yung canvassing stage, ano yung pangalawang senior ko sa inyo? Yung confidence stage, at yung huli-huli, yung celebration stage. Yung canvassing stage, totoo lang, 3 linggo sana to. Yung canvassing stage, nasa chapter 1 pa lang yun. Pastor, what is canvassing God? Sino sa inyo bumibili na ng mga product? Palagay ko yung regalo yung gitara sa akin, nag-canvas muna kayo. Pwede din yun. Pag bibili kayo ng kotse, di ba, ang tawag doon, canvas. Canvassing. Ako pag bumibili ng gulong, doon ako nagka-canvas. Ano kaya maganda? Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Bumaksak ako sa Yokohama. Ulit. Nag-dunlop ako, balik ako sa Yokohama kasi matibay, matagal, masira. Nag-dunlop ako, madulas. Na-try ko na naman ito. Nag-canvas muna ako. Ang tawag doon canvassing. Pero pagka-proven na sa iyo isang product, hindi mo na ika-canvas. Sa susunod, kukunin mo na. Kaya yung mga tao bumibili ng quality, no need for canvas pag quality binibili. Pero pagka medyo mumurahin, hindi mo alam kung saan ang ginawa, magka-canvas ka talaga. Pagka tight ang iyong budget. Ganito ang ginagawa ni Habakuk sa Diyos. Kinakanvas niya ang Diyos. At maraming Kristiyano, ganito ang trato sa Diyos.
canvassing God. Yung ibig sabihin, ini-inspect mo muna ang Diyos. Upset ka, yun ang bunga ng pag-canvas mo, nadidisturb ka, nag-i-struggle ka, at ngayon, nasa point siya na nag-a-argue siya. From canvassing, inspection, upset, disturb, struggle, and you argue with God. Tingin mo sa Diyos, irrational. Pastor, ano yung irrational? Parang wala sa lugar. Kita mo, Diyos na yun. Ganito ang trato ni Habakuk. Tingin mo sa Diyos ay unreasonable. Paliwanag ko ng konti. Ibig sabihin ng reasonable, katanggap-tanggap. Ang reasonable, parang hindi ko katanggap-tanggap ang Diyos. So, nasa process ka ngayon na ini-examine mo ang Diyos, ini-imbestigahan mo ang Diyos, na parang kino-cross-examine mo ang Diyos. Parang ang Diyos nilalagay mo sa hukuman mo. Kaya ang tawag dito, the trial of God in the eyes of Habakuk. Tinatrial mo ang sariling Diyos. Sinagot siya ngayon ng Diyos sa verse 5. Ano sabi ng Panginoon sa verse 5? Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal ay mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Papalakarin ko sa kapangyarihan ng mga taga-Babylonia. Hindi lahat ng gusto mo ay sasagutin ng Diyos. Hindi lahat ng ini-expect mo na gusto mong mangyari ay mangyayari dahil gusto mo lang ito. Ang sagot ng Panginoon dito, o sige, palalakasin ko ang Babylonia para sa inyo. Ikaw ba matatanggap mo yon? Nasa gitna po ako ng problema. Sabi ni Moses, palayain mo ang bayang Israel. Ganun ba? Sabi ni Paraon, dodoblihin ko ang kanilang pagtatrabaho. Kala ko ba, padadala mo ko rito, Panginoon, para palayain ang iyong bayan. Ang sagot sa kauna-unahan namin conversation ni Paraon, na nakasama ko na matagal na panahon, ay sabi niya, ganun ba? Gusto ng Diyos palayain ang iyong bayan. Dodoblihin ko ng kanilang trabaho sa pagiging alipin. Ano sa palagay mo ang puso ni Moses? Balik tayo kay Moses nung marinig yun. Napanood niyo ba yung Ten Commandments? Lalo silang pinalo, hating gabi na nagtatrabaho pa, konting pagkain, konting tulog. Yun po ang naganap sa buhay ng mga taga-Israel. God answer is differently. Di ba? Napakatindi ng ginawa ng Panginoon dito. Bakit kaya ginawa ng Panginoon na lalo pang erase up ang Babylon? Para dito. Lalo pang dumami ang tanong dito ni Habakuk. Why will you use wicked people to correct your own people? Diba? Kung ikaw yung siguro, nasa first stage ka pa lang ng problema, give up ka na, talikod ka na sa Panginoon. Tapos dito, lalo niyan tinanong ng gusto dito si God. O Diyos, o Yahweh, kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayong aking Diyos banal at magpakailanman. O Yahweh, aking Diyos at tanggulang. Pinili nyo ang mga taga-Babylonia at sila'y inyong pinalakas. Verse 12. O batong matibay, nilagay mo sila upang kami pahirapan, upang kami parusahan. Ngunit paano nyo natitiis ang mga taksil at masamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi nyo matiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo gayong pinupuksan nila kami? Ang mga taong higit na mabuti kaysa sa kanila. Itinuring mo ang mga tao na gaya ng mga isda o gaya ng mga kulisap na walang mangunguna sa kanila. Binibingwit sila ng mga taga-Babylonia na wari isda. Itinataboy nila ang mga ito. Kinikwentuhan pa niya ang Diyos ng kanilang larawan ng paghihirap. Verse 16, kaya sinasamba pa nila Diba? Kaya ang kanilang mga lambat ay nag-aali ng mga handog sapagkat ito ay nagbibigay sa kanilang karangal. Patuloy pa nilang gagamitin ang kanilang tabak at walang awang pupuksain ang mga bansa. Sa palagay niyo, bakit ganito ang Diyos? Di ba kahit kayo nahihirapan ngayon intindihin, ba't ganito minsan ang Diyos?
Ang Habakuk po, makinig kayong mabuti. Sa ending ng Habakuk, buksan nyo ng konti para bigyan ko na kayo ng overview. Chapter 3. Tatalo lang tayo ng konti para lang ako magbigay ng point. Verse 17 to 19. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, eto na sila nun eh. Nahihirapan. Kahit maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukiling. Kahit na namamatay lahat ang mga tupa at mawawala ang mga baka at kulungan. Kasi nga namamatay yung mga taga-Israel. Yung mga lalaki nila nasa digmaan. Yan ang context. Verse 18. Magagalak pa rin ako at magsasaya. Grabe. Diba? Dahil si Yahweh ang Diyos nagmagliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin magpapalakas, verse 19, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalayan niya ako sa mga kamundukan. Tatalon lang ako ng konti doon. Meron naman palang pangako dito sa chapter 3. Pero yung chapter 1, may dialogue sila. Kung kayo ang tatanungin ko, ano kaya ang dahilan bakit ganito sa kanila ang Diyos? Why will you use wicked people to correct your own people? Yun ang sagot. Gusto ng Panginoon sila ay disiplinahin. Gusto ng Panginoon sila ay i-correct. Kaya dumaraan sila ng pagsubok. Did you know that suffering and joy dance together? Maintindihan mo ngayon si Santiago, ang theology natin, at si Apostol na Pedro, na ituring mong kagalakan pag ikaw ay naghihirap. Ituring mong kagalakan pag ikaw ay sinusubok. Consider it joy when you are suffering. Maiintindihan mo na ngayon yun that suffering and joy dance together. Pag sinabi mong joy dahil may pera, hindi joy. Pag sinabi mong joy dahil may celebration sa bahay, hindi yun joy. Pag sinabi mong joy dahil meron ka natanggap na regalo, hindi yun joy. Mababaw na joy yun. Pag sinabi mong joy dahil nakapasa ka sa isang bagay, hindi yun joy. Ang malalim na joy na tinatalakay ng Biblia noon pa hanggang ngayon, that suffering and dance goes together. Hindi mo ma-appreciate na ikaw ay malusog na tao kung hindi ka magkakasakit. If you watch the movie, yung kay Jim Carrey ba yun? Na siya ay naging parang Diyos. Ano yung title na? Alala niyo yan? Ano title na? Bruce Almighty, watch that again. Saka yung Noah na movie, yung comedy, yung komedyante na American. Yung asawa niya, napunta sa restaurant. Ang gumanap na Diyos doon, yun din, si Morgan pa rin. Si Morgan yung Diyos doon, saka kay Jim Carrey. Sabi ni Morgan, kailangan mong parang maligaw para maintindihan mo yung daan. Kailangan mong magkasakit para maintindihan mo yung kagalingan. Kailangan mong ibigin yung mga tao, may joy ka para umibig sa tao. Kailangan mong i-meet yung mga unlovable people and difficult people. Yun yung kwento. Dito, para gusto niyong maranasan ang pagiging Diyos ko. At ang joy na totoong napakalalim na hindi kayang bayaran ng sanlibutan ito. You need to undergo suffering of life. At magtatanong ko sa Diyos, I don't want suffering. I don't want pain. Oh God, mahirap yan. Sino may gusto sa inyo? Taas ang kamay. Gusto ko po, Panginoon. Nahihirapan ako. Walang normal na kaisipan na sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, napakasarap po ng may problema. Wala sa wastong isip, pag sinabi mong, praise the Lord, dumadaan ako sa katakot-takot na problema. Pero, the mystery of God is behind that suffering of life. Suffering and joy will dance together at the end, the glory of God. The joy that cannot be explained by the human being in this temporal world. The joy that is permanent forever ay ilalagay ng Diyos sa puso ng isang tao. Dumanas ng hirap at dumamas ng pagsubok.
Kaya sa umagang ito, sabihin mo nga sa katabi mo, may problema ka ba? May dinadaanan ka ba sa buhay? Abay, praise the Lord. That's the mystery of Christianity. Yung pupunta ka sa simbahan, bigat-bigat ang dinadala mo, tumutulo ang luha mo, sabi ko, praise the Lord! Hallelujah, oh God! Pero yung araw na yan, wala kang pera. Naghiwalay na kayo ng boyfriend mo. Nalugi yung kumpanya mo, yung naasa mo hindi dumating sa buhay mo. Pero dahil anak ka ng Diyos, may mystery yung joy. That suffering and joy dance together. Marami sa Biblia mga kwento na parang walang sense ang Diyos. He is so silent. Psalm 42 verse 9, I say to my God, my rock, why have you forgotten me? Why I must go about mourning, oppressed by my enemy? May mga times sa buhay mo na naiiyak ka dahil ikaw ay nasa pagkubkub ng iyong mga problema at suliranin ng buhay o kaaway ng buhay. Psalm 42 verse 9. Psalm 44 verse 24, why do you hide your face and forget our misery and oppression, O God? May mga tanong tayong ganyan. Yung ini-expect ko, Panginoon, ba't hindi nangyayari? Bibigo ka ngayon. That is the rule of this planet, this temporal world. Because of the fallen nature and brokenness of man, kasama po natin ang problema magpakailan pa man. Kaya kailangan natin si Kristo para makapagpahinga tayo. Kailangan mo ma-born again para makita mo ang kapahingahang totoo. Kailangan mo makita ang good news, marinig ang good news para pagdating ng panahon, the suffering will never be compared, cannot be compared for the glory that God is preparing for you. Amen po ba doon? Sa palagay mo, ano ang kasayahan ni Job pagkatapos niya iligtas ng Diyos? Sa palagay mo, si Lazarus na dinidilaan ng dila ng aso ang kanyang mga sugat sa kahirapan na inaaliw ng mga anghel sa langit. Hindi yun kayang ikumpara sa dinanas na problema nila sa lupa. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na may problema, may suliranin na dinadaanan mo sa buhay, fight the good fight. Promise to God, I will finish the race, O God. I will fight. Ganyan ang Kristiyano. Hindi may konting problema ka lang, sumuko ka na, tumalikod ka na sa napakadami mong responsibilidad pagpapamahilya. Buhay Kristiyano dahil nahihirapan ka. Without suffering, you cannot experience joy and true Christianity. Kaya nga binanggit ko sa inyo ng mga nakaraan, if you want Christianity and comfortable life, it will not go together. Kaya nga sinabi ng Panginoon, take up your cross and follow me. Kaya maraming tatalikod kay Kristo sa huling araw dahil gusto nila ay comfortable lives. Sa 666 day period, hindi sila pwedeng hindi magpatatak dahil hindi sila makakakain ng pagkain. People are listening. Ibebenta nila katulad ni Esau ang kanilang kaluluwa dahil nagugutom sila. At ayoko mangyari sa Shepherd Sad dito pag dumating na yung realidad ng huling araw. Kahapon, may mga grupong pastor kasama ko. May mga pastor na nagsasabing kahit reform pa, malapit na dumating ang Panginoon. Baka abutan na ng apo ko. Sabi ni isang pastor, sa anak ko palang aabutan na. Parang gano'n na sila yung meron ng damdamin. Kasi spirit yun eh. Sabi ko, naku, hindi ko na makikita apo ko sa tuhod. Baka sa asawa ko pa lang, dumating na ang Diyos. Ang dami ng problema sa mundong ito. Nagtawa na sila. Pero nandun na kami sa pag-uusap na God, Christ will really come soon and very soon. Prayer ko yan, nang matapos na po, Panginoon, na aming mga problema. Sino sa inyong ayaw ng problema?
Taas ang kamay. Pagpapray kita, mamatay ka na. Yun lang ang taong walang problema. Yung mga taong patay na. Walang problema si Kuya Kaloy, walang problema si Joanne. Patay na sila eh. Pero tayong nabubuhay at lumalaban, meron pa rin problema. So the question is, are you ready for suffering in life? Can you consider it joy? Amen ba? Tuloy na po sa trabaho. I-encourage ko na si Bong, ang aking minamahal na elder friend. Keep it up. Fight the good fight. Finish the race. Ganun lang yun. Yun ang kailangan niya lang marinig. Kanya-kanya tayong mga struggle. Sabihan nyo na lang si Elder Jun ninyo na nagsasuffer din ng kanyang sakit sa kidney. Keep the faith, fight the good fight. Ito yung sinasabi ng Apostle Paul, darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. Amen po ba doon? Samantalang pag prosperity gospel ang pinasok nyo, alisin ang problema. Ganon si Satanas mag-offer. I will give you the world, just kneel down. Just make the stone as a bread. Ganon ang offer ni Satanas. Pero sabi ng Panginoon, take up your cross. Your suffering and joy will dance together. At the more na nahihirapan ka, the more na napapagod ka, the more na napakarami mong struggles in life na dinaanan na sa buhay. If you are believers today, I will tell you the truth. One day, you will experience the glory of God. Pupunasan ng Diyos ang inyong mga luha at masasabi mong ito ang buhay sa Diyos. At totoong magaganap yun. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, papahina ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya sa inyo napapagod, nahihirapan, lumalaban sa buhay, okay lang. Dahil kasama ang Panginoon. Amen? Naiiyak tuloy ako. Sabi nga ni Spurgeon, siya original na nagsabi nito, hindi yung singer na si Mason. God is too good to be unkind. Thank you. God is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, trust His heart. God is too good to be unkind. Napakabuti raw ng Diyos, kapingin natin parang maramot ang daigdig na ito. Too wise to be mistaken. Kung sa tingin mo parang unfair siya, nagkakamali siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. He is too wise in that moment in your life. Yan. And when we cannot trace His hand, trust His heart. If you trust God only in the light, nothing, it is useless. But trust Him in the dark. And that is faith. Masarap magtiwala lang pag maginhawa ang buhay. Walang faith practice doon. Pag comfortable ang buhay, masarap lamang sabihin mo sa Diyos, praise the Lord. Sarap ng buhay namin, kumakain kami ng masarap. Walang faith doon. Kaya pag dumadanas ka sa pagsubok ng buhay at nagtitiwala ka pa rin sa Diyos at you fight the good fight and you are finishing the race, that is faith. Gusto ng Panginoon na makihati tayo sa kanyang kahirapan na katulad na sinabi ni Apostol Pablo. Maintindihan niyo si Apostol Pablo, Panginoon, gusto ko makihati sa iyong kahirapan. Nananalangin na ho ba kayo ng ganito sa inyong buhay? Sabihin mo sa katabi mo, nanalangin ka naman ng ganito sa iyong buhay. O ngayon, manalangin ka, Lord, nais ko pong makihati sa iyong kahirapan. Nako, wala po, Lord, nagpe-pray. Walang nais sumunod sa inyo kasi po yung kahirapan na yun, papapubusan ko siya. Hindi nyo
ba napansin, pwede sa loob ng kumpanya, ipako ka sa krus. Di ba? Sa loob ng trabaho, pwede ka ipako sa krus. Sige lang. Dahil nakikihati ka sa kahirapan ni Kristo. And it leads us to number 2, the confidence stage. Nasa chapter 2 po kasi yun eh. The just shall live by faith sa chapter 2 yun. At kinote po ng 3 author ng Bible sa New Testament. Ito po ay progressive na uri ng faith, not only in regeneration, not only in salvation and conversion, but also in sanctification. That in our daily lives, in our day-to-day lives, the just shall live by faith. It means, ang buhay natin ito sa lupa, we will live by faith, not by sight. The moment na tanggapin ka ng Panginoon at bigyan ka ng buhay na walang hanggan, that is the moment that you walk in faith. Mahirap po yun sa iyong isip. Pero yun po yung confidence stage ng buhay natin. You need to exercise it every day of your lives. Ang sinasabi lang ng Diyos kay Habakuk, I want you to trust me. Baka ang trust nyo na sa mundong ito, pera lang, trabaho lang. Baka mamaya bumalik ang mga sakit nyo. Yan na naman si Pastor. Baka mamaya yung mga ganyang ginagamot nyo nung araw, bumalik yan. At sabi mo, Lord, I need you. Kaya minsan kailangan ng ganyan yung palo ng konti para bumalik ka sa Diyos eh. Though hindi tayo nagtuturo ng ganyan, pero ginagamit ng Diyos yung ganyan kasi nagiging mabait ka. Yan yan, nagiging trustful ka. Nagiging you go home to your God. Pero pagka ang buhay sagana-sagana, ano napansin nyo sa Israel? Malayo sila sa Diyos. Kaya ang cycle na Israel, ito na naman si Pastor, pagka bless ang kanilang buhay, they will abuse that blessing, they will live on their own lives, mamumuhay sila sa mga gusto nila. At nakakalimutan nila ang Diyos dahil pinagpapala sila. Papaluin sila ng Diyos. At sa pagpalo na ito, dadating ang Babylonia, Assyria, Egypt, the Roman Empire. At iiyak sila sa Diyos. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng awa, patatawarin sila. At pag pinatawad sila, magse-celebrate sila. At pagpapalain na naman sila. Ang problema, pag pinagpala na naman sila, kakalimutan na naman nila ang Diyos. Kaya hindi natin talaga makita sa ating buhay ng totoong-totoo ang ganda ng mga pagsubok sa buhay. Kaya pagka hindi ka na nasusubok sa buhay na ito sa lupa, something is wrong. And in a while, tatalakayin ito po sa inyo. People, handa pa ba kayo makinig? Masarap kumain ng salita ng Diyos ng linggong ito. Sandali lang naman ang mga panahong ito. Huwag tayong mag-apura. Pag uwi nyo mamaya sa inyong mga tahanan, may baon-baon kayong mayamang salita ng Panginoon. Praising God. Diba? Sabi rito. While you are in hardship. Diba? Sinasabi ito ng Panginoon. God will navigate your life. Just put your life to Him. Panginoon, ninanavigate mo nga ang buhay ko, dinadrive mo naman ang buhay ko in a difficult places. Though I walk through the valley of shadow of death, sabi ni David, I will fear no evil. Ang mga landas ng Diyos makikipot. May difficulties, may cross. Okay lang dumaan sa kadiliman kung kasama mo ang Diyos. Kaysa dumaan ka sa liwanag na hindi mo siya kasama. Yun ang sinasabi ng Diyos kay Habakuk. Sinasabi ng Diyos, nasa confusion ka, just relax, have confidence in me, then consolation will come. From confusion to consolation, ibibigay ng Diyos. Diba? From your struggle to peace, ibibigay ng Diyos. Napakagandang mangako ng ating Panginoon. Perseverance works, at ito na nga po yung panghuli natin.
Nababanggitin ko sa inyo. Ang tawag dito, pagkakalooban tayo ng Diyos ng instructible joys. Our joy is not just joy with celebration, with feast. Our joy, hindi lamang joy dahil meron kang gift na natanggap. Ating joy, hindi lamang naging recipient ka ng Diyos. Ang joy natin, ang tawag ng joy sa Habakuk at ni Peter at ni James ay instructible joys. Suffering is a short pain, but it is a long joy. Sa mga Kristiyano. Kaya sa inyo, nahihirapan ng mga puso, may mga kaaway-kaaway, may mga katampuhan sa mga miyembro ng pamilya. Let it go. Suffering is a short pain, but wait for the long joy that God is preparing in your life. Saan ang amen doon? Amen. True joy is formed in the midst of suffering. Ang gawaan ng joy ng Diyos ay ang suffering. Uulitin ko sa inyo, kung parang gumawa ng tinatawag na palayo ng isang pattern, yun ang gawaan. Yung gawaan ng joy ng buhay ng Kristiyano, ng tunay na joy, the mystery of God, is in the midst of our problem. That's why kung tunay kang Kristiyano, the joy is formed in the midst of suffering, you will accept that suffering sa mundong ito. Kaya okay lang na magsakripisyo ang Kristiyano. Okay lang na magtiis ang Kristiyano. Okay lang na ialay ng Kristiyano ang kanyang buhay sa Diyos. Dahil ginawa ni Kristo una sa lahat yon na sinusundan natin. Ang ating Panginoon ay nagbilya de la Rosa. At ang unang pagparito niya sa mundong ito ay hinusgahan siya ng sanlibutan at ipinako siya sa krus. Ngunit sa pagparito niyang muli, siya naman ang huhusga sa sanlibutan at ipapako niya ang lahat ng hindi nananampalataya sa Kanya. He will come as a judge, the King of Kings and the Lord of Lords. And if you are under His rule, and you are His child, para kang nakasandal, saan po, mga minamahal? Sa pader. Gamitin na natin salitang nakasandal ka sa Diyos. Napakaganda. Few statement, bago ko i-close, ang mensahe nito ng ating Panginoon. Ito na po tayo. The great things in life, ito po ang mga message ng Panginoon, never comes from your comfort zone. The great things in life never comes from your comfort zone. Pagka ang buhay mo'y walang challenge, your life will be wasted. Kasi ang hulmahan ng joy ng Panginoon, sabi ni Peter, ni Jeremiah, ni Santiago, ni Apostle Paul, ni Haring David, even our God, ay nasa mga pagsubok ng buhay. Nasa sakripisyo. Nasa pagtitiis ng mga Kristiyano. So great things never come from your comfort zone. Klaro po ba yun, mga minamahal? Klaro po ba yun? All growth starts at the end of your comfort zone. Lalago ka lang pag umalis ka na sa comfort zone mo. Gusto kasi ng tao laging comfort, may inaasahan, sandal ng sandal. Kaya pagdadating nila sa buhay, pag nawala na yung sinasandalan nila, eh tsak na dadating ang hirap. At doon sa hirap naman na yun, kung believer naman sila, eh magkakaroon pa rin sila ng joy. Pero kung hindi sila believer, patay. Hindi sila tatagal sa hirap. Alam niyo po ba na mga tumatagal sa trabaho, ay lumaki sa hirap. Pinapatotoo ni Gandhi siya, napakaraming nagtatrabaho, nag-a-apply. Pag laking mayaman, laking mga may kaya sa buhay, napitik lang ng konting boss, 2 months alis. Tama ako? Pero yung laki sa hirap, kahit ingud-ngud pang mga uso nila, magtatrabaho, yun, lalaban sila sa buhay. Importante sa kanila kumain. Sanay sa hirap.
Bakit ako nagsasalita ng ganito sa inyo? Kayo huwag niyo binibaby yung mga anak niyo, huwag niyo binibaby. Kayo matatanda na, huwag kayo sandal ng sandal sa mga magulang niyo. Pastor, nag-sermon na kayo. Yes! Stand on your own. Kanina umaga lang, binilinan ko si Chay. Pag ikaw naman ang nakatapos, babayaran mo sarili kuryente mo. Pagkain mo, bibilin mo. Kasi kumikita ka na. Ginawa ng ate niya, dapat niyang gawin. Hindi pwede laging maginhawang buhay. Kasi paglaki nila, hindi nila alam ang buhay. Naintindihan niyo ibig sabihin? Pastor, sakit na sinabi niyo. Dito sa Shepherd's Heart, parang maraming ganyan. Nakasandal pa sa nanay, sa tatay. E paano na kung mamatay na yung nanay tatay? Paano na, Chay, kung mamatay na kami ng mama mo? At sanay ka halimbawa, puro ginhawa. Di wala kaming itinuro sa discipleship to stand strong in the midst of suffering. Ito yung sinasabi ni Habakkuk na tumitibay ang people of God dahil sa mga suffering. Kayo mga lolo't lola, huwag niyo i-spoil masyado mga apo niyo. Konting sakit, konting sipon niyo. Wala na sa church. Takpan mo, mag-mask kayo. Wala namang COVID na ngayon. Masyado niyong binibaby. Lalaki yan na walang pagmamahal sa Diyos pag ganyan ang tinuturo ninyo. People listen to the word carefully. Sa mga struggles, minsan, pastor, sakit na mga sermon mo. Kasi hindi priority ang Diyos sa'yo eh. Na kaya niyang i-handle ang buhay mo. Kaya niyang paginawahin ang buhay mo. Kung gusto ng Diyos mabuhay ako ng 120 years, mabubuhay ako. Kaya lang kung susubuan nga lang ako ng asawa ko 120 at papaliguan at sasapunan, Lord, kahit 75 na lang. Kung magpapaalaga na ako. You cannot care for your family better than God. Diretsahan ko na kayong sinasabihan ng ganyan. Pagka ang Diyos ang nagmamahala sa buhay mo, iba yun. Napakataas na standard nun. Konting test naman sa mga anak, mga apo. Huwag yung laging, ay, naku na ito ba? Kalalaki na, hindi pa marunong sa mga buhay ng hindi kayo. Dapat kayo may edad, nag-i-enjoy na, nagta-travel na kayo. Umiikot na sa konting pasyal. Ni-enjoy niya yung pagkain sa Tagaytay, hindi yung ang tanda na, kumikilos pa. Para lamang subaybayan. Pastor, pag-ibig yun, mali ng pag-ibig yun, hindi nyo na sila tinuruang tumayo sa kanilang mga paa. At yan ang bili ng Biblia. Kayo namang mga anak, huwag kayo sandal na sandal sa magulang. Bigyan nyo rin sila ng kapahingahan. Maawa kayo. Ang trabaho ng trabaho sila, matanda na. Dapat binibigyan nyo na lang ng budget. Mama, Papa, go anywhere that you want. Kung kailan kayo gagawin ni Cheche na gano'n? Pa, go to Japan and eat wasabi ramen. Sarap siguro pag ganun mga anak. Hindi yung pa, 3 anak ko alagaan. Di ba? Mga ganun. Naglaban na ng labahin mo ang ninuno mo para sa iyo nung bata ka, simula nung baby ka. Sabi, magkakaanak ka pa rin, nununo mo pa rin maglalaba. May mahiya ka naman. Ito yung mga sermon na sinasabi ko sa inyo. Yan po yun. Amen po ba doon? Pastor, bakit ka ganyan magsalita? 16 years old, wala akong inaasahan eh. Namuhay ako mag-isa, paano ko kakain, paano ko mabubuhay, paano ko mag-aaral, paano ko makakatapos. Hindi ako mahal sa magulang. Kahit janitor, pinasok ko sa loob ng eskwelahan. Kaya siguro sanay ako sa, di mahirapan. Diba? Pero pinagpala naman ako ng Diyos dahil minahal ko siya. Kaya ko magtiis ng bisikleta sa pagbuturo ng Bible study. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ino ba anak? Diba? Pastor, sakit na sinabi mo. Nag-guilt trip ka ba, Pastor? No, hindi guilt trip ito. Ito ay pag-wake up. Ginigising ka ng Panginoon para to be a man, to be a woman, to be a strong individual of God. People are listening. Few Sundays na medyo parang high blood ang sermon natin, no? Prayer ko na, Lord, sana malunok ng mga member, matanggap ng mga member.
Plano, unti-unti magplano, unti-unting kung ano yung utos ng Biblia magplano, and you will enjoy the meaning of life. Planuin unti-unti. Lapit na. Bakit mo Pastor sinasabi yan? Pastor, ang comfort zone po beautiful place. Wala pong masyadong ginagawa sa comfort zone. Nakakatulog po ako, nakaka-relax po ako. Sarap po sa comfort zone, Pastor. But I tell you, nothing ever grows there. It is a stagnant life. Magiging para kang tulog na mantika, tulog na ilog, mabubulo ka at mamamatay ka. Because our body is designed to work for the Lord. Pastor, ano yan? Comfort zone is a dangerous zone. Comfort zone has the most comfortable bed in life, where dreams become alive in your mind. But, never become a reality because you never get up. Dahil gusto mo ay maginhawang buhay to make it happen. You get up, you sacrifice, you take up your cross, you fight the good fight to finish the race, and you follow Jesus Christ. Life, dito pala nagsisimula. Lapit na. Begins at the end of your comfort zone. Pag natuto ka ng tumayo, makikita mo yung buhay. Ito nga pala. Pero kung ayaw mo makinig kay Pastor Ariel, at masakit yung sermon ni Pastor Ariel, your comfort zone now, that is your graveyard. Tayo pong lahat ay manalangin.